Sabi ng mga sinaunang matatanda noon, kapag may dumadagongdong na kulog at bumabagsak ang kidlat, ay may isinisilang na hindi pangkaraniwan. Kaya naman ang kwentong ibabahagi ko ay nagpapatunay lamang sa kasabihang ito. 13 anyos ako ng mga panahong yon. Lumaki ako sa piling na matandang albularyong si Lolo Tupeng sa liblib na bahagi ng kabundukan ng Cagayan. Si Lolo Tupeng ang nagligtas sa akin noong sanggol pa lamang ako. Sa gabing hinati ng kidlat ang langit at gumuho ang punong nasa likod ng kanyang kubo. Hindi ko alam kung bakit ako naiiba, pero isang bagay ang tiyak, may bumubulong sa aking dugo tuwing kumikidlat sa langit. At hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang naging karanasan ko sa mga bagay na kathang isip lang para sa iba. Mga hiwagang hindi raw totoo at mga kababalaghang ikinukwento lang sa tabi ng apoy. Pero paano kung sabihin kong nakita ko na sila? Naramdaman ko na ang kanilang mga hininga at presensya at narinig ko din ang kanilang bulong sa dilim. Ako nga po pala si Elsa at sisimulan ko na ang aking storya. Elsa! Bata, ano ka ba? Huwag mong titigan ang kidlat ng ganyan! Bakit naman ho? Ang ganda kaya. Parang may sumasayaw sa ulap. Nako! Huwag mong gawing biro yan. Delikado yan. Elsa! May mga nilalang na hindi dapat kinukuhanan ng pansin. Nilalang? Ano naman hong masama kung humanga lang ako sa kidlat? Hindi naman ako humihiling ng kung ano. Ay, hindi mo ba alam ang sabi ng matatanda? Kapag titig ka ng titig sa kidlat, matutuntun ka nito. Kapag nakita ka nito, baka kunin ka. Kunin? Para saan po? Para gawing bahagi ng liwanag nila. Para kunin ang kaluluwa mo, bata. May mga batang pinaniwalaang nawawala pagkatapos ng matitinding bagyo. At sabi nila, may kinalaman ng kidlat doon. Kaamben, wala namang ganyan eh. Hindi naman lahat ng sinasabi ng matatanda totoo. Aba, matapang ka talaga, ano? Sige nga, tingnan natin kung matapang ka pa kapag ikaw mismo ang tinawag. Ano naman hong masama kung manunood lang ako? Hindi naman ako gumagawa ng masama. Nasaan ba si Tupeng? Siya lang ang makapagsasabi kung anong dapat gawin sa'yo. Abala ho si Lolo sa pagluluto. Kung gusto niyo po siyang kausapin, hubarin niyo na yung salakot ninyo at pumasok na kayo sa loob. Loko kang bata ka. Akala mo matatakot ako, ano? Di naman ho. Pero alam kong hindi rin kayo basta-basta pumapasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot. Aba, may punto ka rin ha. Sige, tanggap ko ang alok mo. Papasok ako. Pero ikaw ang bahala kay Tupeng. Kung mainit na naman ang ulo niyan. Unti-unting hinubad ni Kaamben ang kanyang salakot. Tinapik ito sa kanyang hita para ipagpag ang alikabok at saka tumuloy sa loob ng aming kubo. Ako naman ay muling tumingala sa langit. Isang huling tingin sa kumikislap na kidlat bago ako sumunod sa matanda. Ano na naman ito, ha? Narinig ko na naman ang ngaw-ngawan niyong dalawa kahit abala ako sa pagluluto. Itong apo mo, Tupeng. Abe ang tikas ng loob Harapan kong titigan ng kidlat. Sabi ko delikado pero ayaw paawat. Sabi ko naman ho, wala namang masama kung manunood lang. Hindi naman ho ako humihingi ng kung ano. Ikaw talaga, Elsa. Alam mong hindi basta-basta ang kidlat, di ba? Hindi lang yan liwanag sa langit. Ayan Tupeng. Buti naman at kinampihan mo ako. Ano po bang sinasabi nyo? Kidlat lang naman yun, hindi naman ako tinamaan.
Bata, kung alam mo lang, hindi lahat ng liwanag ay dapat mong titigan ng matagal. Dahil minsan ang liwanag na yan, tumititig rin pabalik. O siya, Amben, total nandito ka na rin lang at tapos na naman ako magluto. Bakit hindi ka na lang maghapunan dito? Abay, kung ganyan ang alok mo, Tupeng hindi ako tatanggi. Kanina pa nga kumakalamang sikmura ako. Hindi pa nga ako naghahapunan Akala ko ho ba takot kayong pumasok dito? Ngayon kakain pa kayo? Ay, iba naman yun, Iha. Ang gutom, hindi pinapatagal. Di maupo ka na riyan at wag nang madaldal. Elsa, kunin mo na yung pinggan sa itaas at pagsaluhan na natin ito. Habang nilalatag ko ang pinggan at inilalapag ni Lolo Tupeng ang mga inihandang ulam, ay muling dumagungdong ang kulog sa labas. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit at saglit na nagbigay liwanag sa buong paligid ng kubo. Pero sa kabila ng sigwa, kami ay masaya pa ring nagsasalo sa hapagkainan. Hindi alintana ang misteryong dumadapo sa paligid. At habang kumakain kami, ay nagsisimula na ngang magkwento si Kaamben. Isang lihim na hindi sinasadyang mabunyag ang aking natuklasan. Dahil na mga oras na yon ay wala akong kaalam-alam na hindi ko tunay na kadugo si Lolo Tupeng. Alam mo, Tupeng, patagal ko nang gustong itanong ito sa'yo. Itong batang ito di mo naman talaga tunay na apo, hindi ba? Bigla akong natigil sa pagkain. Napakunot noon naman si Lolo Tupeng habang unti-unting ibinaba ang sandok. Sa loob ng kubo ay saglit na katahimikan, maliban sa marahang pagbagsak ng ulan sa bubong. Anong ibig mong sabihin, Amben? Abay, di ko naman sinasadyang maglabas ng sikreto pero alam mo naman na hindi basta-basta nalilimutan ng nangyari doon. Lalo na kung saan mo talaga siya nakuha. Ano pong ibig niyong sabihin? Abay, mas mabuting si Lolo Tupeng mo na lang magsabi. Hindi ko naman balak magtapon ng asin sa sugat. Elsa, may mga bagay na hindi mo pa kailangang malaban ngayon. Pero Lolo, totoo po bang hindi niyo ako tunay na apo? Ituloy mo na lang ang pagkain mo. Elsa, huwag ka na mag-usisa pa. Pero Lolo... Hindi ngayon, Elsa. Nagkatinginan kami ni Kaamben. Si Kaamben naman ay napakamot na lang sa ulo. Tila nagsisisi na sa kanyang nadulas na dila. Hindi na ako nagsalita pa. Dahan-dahan niyang dinampot ang kutsara. Pero parang nawala na ang gana niya sa pagkain. Sa labas ay muling gumuhit ang kidlat. Mas maliwanag at mas malapit. Ilang saglit pa, matapos uminom ng huling lagok ng tubig, ay bumuntong hininga si Kaamben at tumayo mula sa kanyang upuan. Abay, mukhang nasobra na ako sa pagkukwento. Sige na, Tupeng. Elsa, mauna na ako ha. Marami pa akong asikasuhin bukas. Salamat sa masarap niyong hapunan ha. Sige na, Amben. Ingat ka sa pag-uwi. Ingat po kayo. Nagsuot muli ng salakot si Kaamben at saka lumabas ng kubo. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa kahoy na sahig ay unti-unting nawala kasabay ng pagkalma ng ulan sa labas. Nang siya'y tuluyang mawala sa paningin, ay muling bumagsak ang katahimikan sa loob. Ako naman ay nakayuko at hindi makatingin kay Lolo Tupeng. Samantala, siya ay tahimik na nagliligpit ng aming pinagkainan na parang walang nangyari. Sa pagitan naming dalawa ay bumalot ang katahimikan hanggang sa tuluyan na kaming matapos kumain at kanya-kanya nang nagpahinga. Elsa. Sino yan? Malapit na ang oras mo.
hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Anong ibig niyong sabihin? Sino ba kayo? Bakit niyo ako tinatakot? Ang dugo ng kidlat ay nananalaytay sa ugat mo. Isa kang sisidlan ng puwersang hindi mo pa naunawaan. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Layuan niyo ako! Huwag mong tatanggihan dahil ang itinakda ay hindi maaaring baguhin. Bitiwan mo ako! Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa paligid. Sumabog ang isang malakas na dagungdong ng kulog at bigla akong nakising. Hindi! Anong nangyayari? Elsa! Ano bang nangyayari sa'yo? Para kang binabangungot! Pasigaw kang nagising eh! Lolo? Umaga na pala? Oo, apo. Kanina pa sumisikat ang araw. Ano bang napanaginipan mo't parang takot na takot ka? Lolo, may nagpakita sa panaginip ko. Hindi ko maaninag ang muka, pero ang tinig niya nakakatakot. Anong sinabi niya sa'yo? Ang sabi po niya, dumadaloy na raw sa akin ang dugo ng kidlat na hindi ko raw po matatakasan ang kapalaran ko. Biglang natahimik si Lolo Tupeng. Tila may namutawi sa kanyang isipan, pero hindi niya agad sinabi. Saglit siyang tumingin sa bintana, sa papasikat na araw, at saka bumuntong hininga. Elsa, hindi lahat ng panaginip ay basta panaginip lang. Anong ibig niyo pong sabihin, Lolo? Panahon na siguro para malaman mo ang tungkol sa mutya ng pangil ng kidlat, apo. Kilala ko ang nagpakita sa panaginip mo, Elsa. At kung totoo ang nakita mo, ay hindi na lang ito isang panaginip. Isa itong babala. Sino siya, Lolo? Bakit niya sinasabi ang tungkol sa dugo ng kidlat? Ano bang ibig sabihin nun? Ang lalaking nasa panaginip mo, siya ang dating tagapag-ingat ng mutya ng pangil ng kidlat. Mutya ng pangil ng kidlat? Ano po yun, Lolo? Isang sinaunang anting-anting na may kapangyarihang nagmumula mismo sa kidlat. Matagal na itong nawala, Elsa. Pero kung tama ang hinala ko, ikaw ang susunod na tagapagmana. Ako po? Pero paano? Hindi ko naman alam ang tungkol dyan. At saka, bakit po ako? Dahil hindi ikaw ang batang inakala mong ikaw, Elsa. Tama ang sinabi ni Kaamben kagabi. Hindi kita tunay na apo. Hindi niyo po ako apo? Pero paano? Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Noong bata ka pa'y wala kang pangalan. Wala kang pamilya. Natagpuan kitang nag-iisa sa gitna ng isang nasunog na kagubatan at walang sugat pero walang malay. Sa paligid mo ay puro abo at may marka ng kidlat sa lupa kung saan ka natagpuan. Kidlat? Anong ibig sabihin nun? Ang gabing yon ay hindi isang ordinaryong bagyo. May isang nilalang na bumaba mula sa langit. Ang tagapag-ingat ng mutya ng pangil ng kidlat. Siya ang huling nagmamay-ari nito. At sa hindi ko malamang dahilan, ay iniwan kanya sa mundong ito. Hindi. Ibig niyong sabihin, hindi ako normal na tao? Ikaw ang itinakda, Elsa. May kapangyarihang dumadaloy sa iyong dugo. At ngayon ay nagsisimula ng gumising ang mutya sa loob mo. Hindi! Hindi! Ayoko marinig yan! Lolo, buong buhay ko, inakala ko normal lang ako na ikaw ang pamilya ko. At pamilya pa rin kita, Elsa. Wala akong ibang itinuring na apo kundi ikaw. Pero hindi natin maaaring takasan ng katotohanan. Kailangan mong malaman ito bago pa mahuli ang lahat.
Sino pong nagpakita sa panaginip ko? Ano pong pangalan niya? Ang nilalang na nagpakita sa iyo ay si Dato Linti. Siya ang huling tagapag-ingat ng mutya ng pangil ng kidlat. Dato Linti? Bakit siya nagpakita sa akin? Anong gusto niya? Dahil sa iyo nakatali ang kapalaran ng mutya. Hindi pa malinaw kung anong nais niyang iparating sa iyo. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya magpapakita ng walang dahilan. Pero bakit niyo po inilihim sa akin ang lahat, Lolo? Bakit hindi niyo ho agad sinabi to? Dahil gusto kong maranasan mo ang buhay na malaya sa bigat ng kapalaran mo. Gusto kong lumaki kang normal, malayo sa takot at panganib na dala ng mutya. Pero Lolo, ngayon parang biglang gumuho ang lahat. Parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Ikaw pa rin si Elsa, ang batang inalagaan ko. Minahal ko at itinuring kong apo. Pero darating ang panahon, apo, na kakailanganin mong harapin ang katotohanan at ang kapangyarihang dala mo. Sa labas ay muling gumuhit ang isang nakakasilaw na kidlat sa langit. Sa loob ng kubo ay nanatili akong tahimik at pinipilit intindihin ang bigat ng revelasyong aking natuklasan. Hindi ko maiwasan na magtampo at makaramdam ng hinanakit kay Lolo Tuping. Kaya pagkatapos ng araw na yon ay naging matabang ang pakikitungo ko sa kanya. Kain na, Elsa! Alam kong may tampo ka sa akin at hindi kita masisisi, apo. May karapatan kang magalit. May karapatan kang magtanong. Bakit, Lolo? Bakit mo tinago sa akin? Ilang taon na akong nabubuhay sa kasinungalingan. Hindi ko tuloy alam kung anong totoo at kung anong hindi. Tinago ko yon. Hindi para lokohin ka, Elsa, kundi para protektahan ka. Protektahan? Sa anong paraan, Lolo? Sa pamamagitan ng paglalayo sa akin sa katotohanan? Sa pamamagitan ng paglimot kung sino talaga ako? Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Pero sigurado akong gusto ko lang na lumaki kang malaya. Wala sa isip ko ang pagsisinungaling, Elsa. Gusto ko lang na magkaroon ka ng tahimik na buhay. Hindi ko po alam, Lolo. Hindi ko alam kung kailan kita muling mapagkakatiwalaan. Ano man ang maramdaman mo ngayon, apo, hihintayin ko na muling lumambot ang puso mo. Kahit kailan, hindi kita pipilitin. Hindi ko rin matatanggap ang kapalaran na yan, Lolo. Hindi ko kayang tanggapin na hindi ako normal, na hindi ako totoong bahagi ng mundong ito. Elsa, hindi mo kailangang tanggapin ito agad. Pero isang araw, mauunawaan mo rin. Bakit ako, Lolo? Bakit sa dinami-dami ng tao ako ang pinili ng mutya? Hindi ko naman to hinahangad. Walang sino man ang humiling ng tadhana, apo. Pero kapag ito na ang dumating ay wala tayong magagawa kundi harapin ito. Kahit tumakbo ka at kahit itanggi mo, ang mutya ay bahagi mo na. Hindi! Ayoko! Ayoko maging bahagi ng anumang sumpang to! Hindi ito sumpa, Elsa. Isang biyaya ito. Isang kapangyarihang may dahilan kung bakit napunta sa'yo. Biyaya? Anong klaseng biyaya ang magbibigay sa akin ng takot at kalituhan? Kung tunay nga pong biyaya yan, bakit hindi nyo agad sinabi sa akin? Bakit tinago nyo pa? Dahil alam kong darating ang araw na ito. Alam ko masyado ka pang bata para dalhin ang bigat ng katotohanan ito noon. Pero ngayong nagpakita na si Dato Linti sa panaginip mo, Elsa, oras na para matutunan mo ang dahilan ng lahat ng ito. Anong dahilan na yon, Lolo? Sabihin niyo na po sa akin, bakit ako? Dahil ikaw, Elsa, ang huling tagapagmana ng mutya ng pangil ng kidlat. At ikaw lang ang makakabuhay muli ng kapangyarihang matagal nang nakatadhana para sa iyo.
Napakurap ako at parang biglang may liwanag na bumukas sa isip ko. Naalala ko ang bawat sandali kung saan ako napatulala sa kidlat. Ang pagkamangha ko sa liwanag na gumuguhit sa langit at ang tila hindi maipaliwanag na tuwa tuwing kumukulog. Hindi ko kailanman kinatakutan ito. Bagkus ay parang may kung anong koneksyon ako rito. Napahawak ako sa aking dibdib at ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Totoo ba ito? Ipinanganak ba talaga akong may kaugnayan sa mutyang sinasabi ni Lolo Tupeng? Hindi pwede. Hindi! Kahit anong sabihin mo, hindi ko matatanggap to. Hindi ako nilikha para maging tagapagmana ng kung anumang mutya. Gusto ko lang ng normal na buhay. Kung kaya kong ibigay yan sa iyo, Apo, matagal ko nang ginawa. Pero hindi mo kayang takasan ang sarili mong kapalaran. Nasa dugo mo na ito. Nasa iyong pagkatao. Hindi ko kailangan to. At kailanman hindi ko gugustuhin to. Darating ang araw, Elsa, na ikaw mismo ang hahanap sa kapangyarihang tinatanggihan mo ngayon. Hindi na ako sumagot. Pakiramdam ko ay umiikot ang aking mundo. Hindi ko pa kayang tanggapin ang bigat ng revelasyong ito. Sa ngayon, ang tanging sigurado ako ay tatakasan ko ang katotohanan ito hanggat kaya ko. Hanggang sa isang gabi. Elsa, oras na upang harapin mo ang katotohanan. Hindi mo maaaring takasan ang iyong tadhana. Ano na naman ba to? Ano bang gusto mong ipakita sa akin? Hindi ako ang dapat mong katakutan, Elsa. Siya ang dapat mong paghandaan. Biglang lumakas ang hangin. Ang lupa ay tila nanginig. Mula sa kawalan ay isang nakakakilabot na nilalang ang lumitaw. Matangkad, baluktot ang katawan, may naglalakihang sungay at pulang mata na nagliliyab sa galit. Ang balat nito ay tila nabubulok, ngunit puno ng itim na marka na animoy lumalangoy sa kanyang laman. Nang ito'y nagsalita, ramdam ko ang dagungdong ng kanyang boses sa aking kaluluwa. Sa wakas, ang huling tagapagmana ng mutya ng pangil ng kidlat. Matagal na kitang hinintay, Elsa. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ako si Lagom Lagos. Ako ang takot na hindi mo pa nalalaman. Ang anino ng mundong pilit mong tinatakasan. Dumating na ang oras, batang tagapagmana. Dumating na ako para kunin ng kapangyarihang hindi mo kayang hawakan. Biglang gumuhit ang kidlat sa langit. Muli, dumagungdong ang kulog na tila galit na galit. Hindi ako makagalaw sa matinding takot habang ang nilalang ay papalapit ng papalapit. Pakiramdam ko'y binuhusan ako ng malamig na tubig at nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw. Papalapit na ng papalapit sila Kumlagos at sa sobrang takot ay napapikit na lang ako. Isang nakabibinging dagungdong ang umalingaw-ngaw. Pero dahan-dahan akong dumilat. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Lolo? Sa harapan ko ay nakatayo si Lolo Tupeng. Nakataas ang kanyang kanang kamay at mula rito ay lumalabas ang naglalagablab na liwanag na bumabalot sa kanya. Ang mga mata niya ay tila kumikislap sa kapangyarihan at sa unang pagkakataon ay nakita ko siya ng ganito. Hindi lang isang matandang albularyo, kundi isang tagapagtanggol. Hindi mo siya makukuha, Lagom Lagos! Huwag mong kalilimutan kung sino ako! Ha! 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 Matandang albularyo! Akala mo ba'y kaya mo akong pigilan magpakailanman? Isang araw,
Batang yan na hindi mo na kayang protektahan. Mas pipiliin kong ibuwis ang buhay ko kaysa hayaang mapunta siya sa kamay mo. Nagliliyab ang langit sa halinhinang pagkidlat at ang lupa ay umuuga sa bawat sagupaan ni na Lolo Tupeng at Lakum-Lagos. Ramdam ko ang matinding enerhiya sa hangin at ang singaw ng kapangyarihan nilang dalawa ang nagpapakulo sa paligid. Hindi ako makagalaw. Tanging magagawa ko lang ay panoorin sila at takot na takot habang nasa gilid ako. Nasa tabi ko rin si Dato Linti, nakamasid at seryoso ang mukha. Pero kahit siya, ang makapangyarihang mandirigma, ay hindi rin magawang makialam sa labang ito. Sa ngalan ng ating mga ninuno, hindi mo siya makukuha, Lakum-Lagos! Matanda ka na, Tupeng. Alam mong hindi mo kayang talunin. Sumuko ka na habang kaya mo pa. Nagpatuloy ang sagupaan. Mabilis si Lolo. Tila wala sa edad ang liksi niya habang iniiwasan niya ang bawat hampas ni Lakum-Lagos. Ngunit sa bawat salpukan ay nararamdaman kong humihina siya. Siya'y isang albularyo, oo, ngunit tao pa rin siya. Habang ang kalaban niya ay isang halimaw, isang bagay na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Isang matinding hampas ng itim na enerhiya ang pinakawalan ni Lakum-Lagos. Napaatras si Lolo Tupeng at tumilapon sa lupa. Nanginginig akong lumapit at gusto ko siyang tulungan. Lolo! Huwag kang lalapit, Elsa! Pero natatakot akong makialam. Pero huli na. Mabilis na dumaluhong si Lakum-Lagos. At bago pa man makailag si Lolo, ay nakita ko mismo ng dalawang mata ko kung paano siya nilamon ng isang itim na anino. Ang kanyang katawan ay binalot ng isang malagim na enerhiya at sa isang iglap, siya'y bumagsak. Wala ng buhay. Hindi! Hindi! Tumahimik ang paligid. Tila nawala ang lahat ng tunog maliban sa tunog ng malakas kong pintig ng puso. Ang katawan ni Lolo ay nakahandusay sa lupa habang si Lakum-Lagos ay nakatayo sa tabi niya at nakangiti. Ha! Isang matandang walang kwenta. At ikaw, Elsa, ikaw ang susunod. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko noon. Takot, lungkot o galit. Pero ang alam ko lang, may isang bahagi ng pagkatao ko ang nagising. At sa unang pagkakataon ay ramdam ko na ang tunay na kapangyarihan ng kidlat sa loob ko. Hingal na hingal akong nagising. Basang-basa sa pawis ang aking katawan at nanginginig ang buong kalamnan. Napaluha ako nang maalala ko ang bangungot, ang pagkawala ni Lolo Tupeng sa kamay ng halimaw na si Lakum-Lagos. Nanginginig akong napatingin sa paligid ng aming kubo. Lolo! Pero wala siya sa kubo. Mabilis akong bumangon. Tumakbo palabas at hinahanap siya. At doon, sa ilalim ng isang puno ay nakita ko siya. Nakatayo, payapa at nagsisibak ng kahoy na parang walang nangyari. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako papalapit at niyakap ko siya ng mahigpit. Halos hindi makahinga sa sobrang pagsisisi at takot na nararamdaman ko. Lolo! Lolo! Patawad po! Patawad! Apo, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Akala ko po wala na kayo. Napanaginipan ko po na kinuha kayo ni Lakum-Lagos. Wala akong nagawa. Lolo, takot po ako. Natatakot po ako. Siya na naman ba? Tumango ako at hindi pa rin mapigilan ang pagluha.
Pinunasan ni Lolo ang mga pisngi ko at mahinang ngumiti. Elsa, hindi ako basta-basta mawawala. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sige, ikwento mo sa akin, Elsa. Lahat ng nakita mo sa iyong panaginip. Sa panaginip ko, Lolo, unang nagpakita sa akin si Dato Linti. Nakatayo siya sa isang madilim na lugar. Parang wala siyang anino, pero kitang-kita ko ang sigasig sa mata niya. Hindi siya nagsasalita pero parang gusto niyang may ipakita sa akin. Parang may gusto siyang ipaintindi. Pagkatapos, biglang dumilim ang paligid. Nawala si Dato Linti at naramdaman ko na lang na may presensya na hindi ko maipaliwanag. Malamig, mabigat at nakakatakot. Tapos dun ko siya nakita. Nanginginig ang kamay ko habang inaalala ko ang itsura ng halimaw. Sila Kumlagos. Isang anino na may nagliliyab na mata. Ang katawan niya parang usok na bumabalot sa isang itim na laman. Tapos yung mukha niya, Lolo, hindi ko maipaliwanag. Parang wala siyang iisang itsura. Nag-iiba-iba, lumalabo, bumabaluktot. Parang sinusubukang gumaya sa kung sino-sino. Pero ang pinaka nakakatakot, yung ngiti niya. Isang pangit, matalim at walang buhay na ngiti. Sabi niya ako na daw po ang susunod. Paulit-ulit niyang sinabi yon, Lolo. Tapos biglang naroon na kayo. Sumugod kayo at nakipaglaban kayo sa kanya. Pero kahit anong gawin niyo, parang hindi siya nasasaktan. Napaluhod kayo, Lolo. Tapos nanghihina na kayo. Tapos bago ko pa kayo matulungan, nakita ko siyang nilamon kayo ng itim na usok niya. Hanggang sa wala na kayo. Nanatili akong tahimik matapos sabihin yon, habang si Lolo Tuping ay hindi agad nakasagot. Nang magtama ang mga mata namin, ay nakita kong malalim siyang nag-iisip na para bang may kinukumpirma sa isip niya. Elsa, hindi ito basta-bastang panaginip. Muli, ito ay isang babala. Lolo, sino po ba sila Kumlagos? Bakit siya nagpapakita sa akin? At si Dato Linti, bakit parang siya mismong nagdala sa akin sa bangungot na yun? Hindi ito isang ordinaryong panaginip, Elsa. Ito ay isang mensahe. Isang babala mula sa dalawang nilalang na may kaugnayan sa tunay mong pagkatao. Lolo, ano pong ibig niyong sabihin? Sino po sila Kumlagos? At bakit parang gusto niya akong saktan? Sila Kumlagos ay isang nilalang na hindi dapat lumalakad sa mundong ito. Isa siyang manlalamon ng kaluluwa. Hindi siya basta halimaw, kundi isang sinaunang sumpa. Isang espiritong nabubuhay sa dilim at pinalakas ng takot at galit ng mga taong pinahihirapan niya. Noon pa man ay hinahanap na niya ang nagtataglay ng mutya ng pangil ng kidlat. Ang mutyang nasa iyo ngayon. Ako? Pero bakit po? Ano naman pong gusto niya sa akin? Dahil ikaw ang pinili ng mutya, Elsa. Ang dugong nananalitay sa iyo ay may kaugnayan sa dato ng kidlat. Si Dato Linti mismo ang nagbigay ng basbas sa iyo. At dahil dyan, may gustong kumitil sa iyo. Ang halimaw na sila Kumlagos. Napapikit ako at hindi pa rin matanggap ang naririnig ko. Pero ngayon ay mas nauunawaan ko na kung bakit palagi akong nabibighani sa kidlat. Kung bakit parang may bumubulong sa akin tuwing kumukulog. Hindi ito basta-basta. Isa itong panawagan. Kung totoo ang sinasabi niyo, Lolo, ibig sabihin, hindi ito matatapos? Hahabulin niya ako hanggat hindi niya nakukuha ang mutya? Hindi kita hahayahang mapahamak, Elsa. Hanggat kaya kong ipaglaban ka, ay gagawin ko. Pero ikaw mismo ay kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Ang kapalaran mo ay hindi mo na matatakasan.
Kailangan kong malaman kung paano siya lalabanan bago niya ako maabot. Napatingin ako sa mga kamay ko. Mga kamay na tila may hawak na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang bigat ng realidad ay bumagsak sa aking dibdib. At isang bagay lang ang sigurado ako ngayon. Lolo, ayoko nang magtago. Ayoko nang matakot. Kung totoo ang lahat ng to, kung ako talaga ang pinili ng mutya, hindi ko nalalabanan ng tadhana ko. Nagtagpo ang aming mga mata at sa unang pagkakataon ay hindi ko nakita ang pag-aalala kay Lolo, kundi isang bahagyang pagkamangha. Alam kong hindi niya inaasahan ang desisyon kong ito. Gusto kong matutunan ang lahat ng kailangan kong malaman. Hindi ako papayag na habang buhay akong habulin ng takot. Ituro niyo sa akin, Lolo. Ituro niyo sa akin kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko. Ay, matagal ko nang hinihintay na dumating ka sa pasyang yan, Elsa. Hindi ko pinipilit dahil gusto kong ikaw mismo ang makakita ng dahilan para yakapin ang tadhana mo. Pero tandaan mo, hindi ito madaling daan. Mapanganib ito at walang balikan. Alam ko po, Lolo, at handa na po kong harapin ang lahat. Sa unang pagkakataon ay ngumiti si Lolo Tupeng. Hindi bilang isang matandang puno ng lihim, kundi bilang isang guro na handang ipasa ang kanyang kaalaman. At sa sandaling yon, alam kong hindi na ako ang dating Elsa na takot at naguguluhan. Isa na akong albularyong may hawak ng mutya ng pangil ng kidlat. At sisimulan ko na ang aking paglalakbay. Simula ngayon, Elsa, hindi ka na isang inosenteng bata. Ikaw ay magiging tagapagmana ng kaalamang ipinasa sa akin ng aking mga ninuno. Ang bawat hakbang at bawat aral ay maaaring maging tanikala o sandata mo. Nasa sa iyo kung paano mo ito gagamitin. Ano po ang una kong dapat matutunan, Lolo? Tumalikod si Lolo Tupeng at naglakad papunta sa isang lumang baul sa gilid ng kubo. Nang buksan niya ito, ay bumungad sa akin ang iba't ibang uri ng sandata. Matutulis na punyal, lumang sibat, mga mutya at anting-anting, at isang patpat na may nakaukit na lumang baybayin. Ang unang aral, ang pagsasanay ng katawan. Hindi ka dapat umasa lang sa mutya mo. Kailangang matutunan mong gumamit ng sandata, lumaban at umiwas kapag kinakailangan. Sinimulan ko ang unang araw ko sa ilalim ng mahigpit na paggabay ni Lolo Tupeng. Tinuruan niya akong humawak ng patpat at punyal, kung paano gamitin ito ng mabilis at tiyak. Ipinakita niya sa akin ang tamang paraan ng paggalaw, kung paano umiwas sa isang suntok, kung paano sumalakay na may taktika, at kung paano bumagsak nang hindi nasasaktan. Elsa, hindi lang lakas ang puhunan sa laban. Ang bilis ng pag-iisip at galaw ang tunay na depensa mo. Huwag mong hayaan ang takot na pangunahan ka. Opo, Lolo. Ulitin natin. Sunod ay ang pag-aral ng panalag, mga ritual at orasyon upang ipagtanggol ang sarili sa laban sa masasamang nilalang. Sa harap ng altar ni Lolo ay natutunan ko ang iba't ibang dasal at pag-ukit ng mga simbolo sa lupa upang makabuo ng panangga mula sa masamang espiritu. Ito ang balanghoy ng kidlat. Kapag nalagay ka sa panganib, gamitin mo ito upang hadlangan ang kahit anong espiritong nais lumapit sa iyo. Paulit-ulit akong nagsanay, ginuguhit ang sagradong mga palatandaan at binibigkas ang mga sinaunang panalangin.
Sinanay ko ang sarili kong maging isa sa mga albularyo, hindi lang bilang isang tagapagmana ng mutya, kundi bilang isang mandirigma laban sa dilim. Lolo, kailan natin haharapin sila Kumlagos? Hindi ito usaping kung kailan na po. Ang tanong, handa ka na ba? Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihing, oo, handa na ako. Pero hindi ko magawa. Para bang may bumabara sa lalamunan ko. Hindi ko rin maipaliwanag ang bigat sa dibdib ko. Ito ang unang pagkakataon na haharap ako sa tunay na laban. Isang laban na maaaring ikapahamak ko. Lo, hindi ko po alam. Saglit na katahimikan. Hindi nagulat si Lolo sa sagot ko. Sa halip ay tumango siya na parang naiintindihan niya ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ko. Normal yan. Ang tunay na mandirigma ay hindi yung walang takot, kundi yung marunong lumaban kahit natatakot. Gusto kong huminga ng malalim, pero parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Ilang saglit lang ay kinuha ni Lolo ang mutya mula sa maliit na sisidlang nakasabit sa kanyang leeg. Kumikislap ito sa kamay niya na parang kidlat na bumaba mula sa langit. Pero hindi ko ipipilit. Kung hindi ka pahanda, ay hindi kita pipilitin. Napatingin ako kay Lolo Tupeng. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hindi pangungutya, kundi isang tiwala na kaya kong gawin ito. At doon ko naramdaman ang muling pagliyab ng determinasyon sa loob ko. Lolo, hindi ko pa alam ang sagot ko. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ako tatakbo. Ngumiti si Lolo Tupeng. Isang pagniting puno ng pag-asa. Nagpatuloy ako sa pag-iensayo at pag-aaral ng paghawak ng mutya hanggang sa dumating ang isang gabi. Isang lalaking bisita na hindi namin inaasahan. Magandang gabi po mga Ginoo at Ginang. Pasensya na kung istorbo ako. Ako po si Jose, isang lagalag. Galing ako sa malayong bayan at nais ko sanang makituloy ngayong gabi. Kung inyo pong mamarapatin. Tahimik akong nakatitig sa kanya. May kakaiba sa presensya niya na parang may bumibigat sa paligid. Parang may malamig na hangin na hindi ko mawari. Nilingon ko si Lolo Tupeng, ngunit tahimik lang siyang nakatingin kay Jose. Tila nagmamasid. Mahabang paglalakbay ba ang sabi mo? Saan bayan ka ba nang galing, iho? Sa malayo po. Hindi ko na matandaan ang pangalan. Matagal na rin akong paikot-ikot sa daan. Huwag po kayong mag-alala. May dala ako sariling pagkain at hindi ako magiging pabigat. Tinignan ko siya ng mabuti. May kakaiba sa kilos niya na parang masyadong maingat at masyadong pulido ang kanyang galaw. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero para bang hindi siya tunay na pagod. Para bang may tinatago siya. Kung galing ka sa mahabang biyahe, bakit parang malinis pa ang suot mong sapatos? Aba, ang talas ng mata mo, Ineng, ha? Bago lang kasi itong sapatos na bigay sa akin ng isang matandang napadaan din sa bayan. Sinuwerte ako. Hindi ako kumbinsido at lalo akong kinabahan. Pakiramdam ko ay may kung anong hindi tama sa lalaking ito. Sige, kung gusto mong makituloy ay may isang sulok dyan sa kubo. Pero tandaan mo, Jose, sa lugar na ito ay walang lihim na hindi nabubunyag. Bahagyang tumango si Jose at pumasok sa kubo. Ngunit ako, hindi ako makapagpahinga dahil sa kabila ng kanyang ngiti at mahinahong kilos ay ramdam ko ang kilabot na dala niya. Ramdam ko ang kanyang tunay na intensyon kahit hindi ko pa ito lubos na nauunawaan. Dahil hindi ako mapakali sa bisita namin ay mababaw lamang ang tulog ko. Kaya naman nang makaramdam ako ng kakaiba
Sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay namulat ako. Pagmulat ko ay laking gulat ko dahil bumungad sa akin ang nakakatakot ni anyo nila Kumlagos. Diyos ko! Sa harapan ko ay nakatayo ang isang nilalang na hindi ko kailanman gustong makita sa tunay na buhay. Sila Kumlagos. Ang kanyang katawan ay maitim na parang sinunog. Ang kanyang mukha ay mahaba at baluktot. May mga mata siyang kumikislap sa dilim at ang kanyang bibig ay isang malaking bitak na punong-puno ng matutulis na ngipin. Napaatras ako at nanginginig ang buong katawan. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Elsa, batid kong nasa iyong butiya ng pangil ng kidlat. At alam mo kung ano ang nais kong makuha. Napatingin ako sa aking dibdib kung saan nakasabit ang mutya. Kumikislap ito na tila tumutugon sa presensya ng nilalang sa harapan ko. Nanginginig akong napahawak dito. Pinoprotektahan ito mula sa kamay ng halimaw. Hindi mo makukuha to! Hindi kita hahayaang makuha to! Hindi mo ko kayang pigilan, batang walang alam. Hindi mo pa naiintindihan ang kapangyarihang dala ng butyang yan. Pero ako, alam na alam ko. Bigla siyang kumilos. Napaatras ako at gusto kong sumigaw, pero nawala ang aking tinig. Alam kong kailangang gumalaw ako. Kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero paano? Sa isang iglap, ay isang matalim na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Humanda ka, Kumlagos! Biglang sumabog ang isang liwanag mula sa likuran ko. Mabilis akong lumingon at nakita ko si Lolo Tupeng. Hawak ang isang lumang baston na kumikinang sa ilalim ng buwan. Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman kong ligtas ako dahil nandito si Lolo. At hindi niya ako pababayaan. Tupeng! Matanda ka na. Hindi mo na ako kayang pigilan. Tingnan natin kung sino ang hindi kayang pigilan ng sino. Alam ko, mula pa lang nang dumating ka. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Ang bisita natin si Jose at ang halimaw sa harapan natin ay iisa. Nalaglag ang pangako. Hindi ako makapaniwala. Si Jose? Ang lalaking humingi ng matutuluyan. Siya? Sila Kumlagos? Pero paano? Paano siya nakapasok? Hinayaan ko siyang pumasok. Ano? Pero bakit, Lolo? Alam mo nang siya pala si... Dahil gusto kong makita kung gaano siya kapangahas. Gusto ko malaman kung may tapang siyang pumasok sa teritoryong hindi niya dapat pasukin. Sila Kumlagos ay hindi ngumiti at hindi rin nagalit. Bagkus ay nagniningning ang kanyang mapupulang mata at isang mababang halakhak ang lumabas sa kanyang bibig. Matanda ka na, Tupeng, pero hindi ka pa rin nagbabago. Magaling ka pa rin magmasid. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Hindi ko na malayang napaatras ako, pero si Lolo ay hindi natinag. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit hindi ka na dapat bumalik dito at ipapakita ko rin sa apo ko kung ano talaga ang dapat niyang harapin. Biglang bumuga ng liwanag ang baston ni Lolo at sa isang iglap ay sumiklab ang hangin sa paligid namin. Nag-umpisa ang sagupaan ni na Lolo Tupeng at Kumlagos. Sa isang iglap ay naglaho sila Kumlagos at muling lumitaw sa likuran ni Lolo. Nagbabalak umatake. Parang ganito ang nakita ko sa panaginip ko. Lolo! Sa likod mo! Pero bago pa man makasugod ang halimaw, ay naisalag na ni Lolo ang kanyang baston at isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula rito.
Napaurong sila Kumlagos at umuungol sa sakit. Matanda ka na, Tupeng. Hindi mo na kayang labanan ang katulad ko. Huwag kang magkamali ng akala, Halimaw. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng isang albularyo na handang mamatay para ipagtanggol ang kanyang apo. Napahinto ako. Muli kong naalala ang panaginip ko, ang paraan ng pagkamatay ni Lolo. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi ko papayagang maulit ang napanaginipan ko. Pero hindi pa ako handa. Hindi ko pa alam kung paano lumaban. Ngunit alam kong may dapat akong gawin. Elsa! Huwag kang matakot! Nasa iyo ang mutya ng pangil ng kidlat! Gamitin mo yun! Napatingin ako sa aking kamay. Pero ang bilis na mga pangyayari. Sa sandaling nawala ang tuon ni Lolo Tupeng sa paglaban kay Lakumlagos, ay isang matinding sigaw ang sumabog mula sa Halimaw. Wala na akong habag, Tupeng. Tutuldukan ko na ang lahat ng pag-asa mo. Bago pa makapagsalita si Lolo, ay bigla na lang siyang sinalubsob ni Lakumlagos. Isang malupit na hampas ng makapangyarihang kamay ni Lakumlagos ang tumama kay Lolo Tupeng. Nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang tagiliran. Napayakap si Lolo sa kanyang sarili na halos matumba. Elsa, huwag mong hayaan na mangyari ang nakikita mong kahinaan ko. Matanda ka na. Wala kang laban sa akin. Kaya nga hindi ko na kayo pinansin sa buong paglalakbay ko. Dahil alam kong maghihirap lang ang mga tulad nyo. Lolo, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka. Elsa, ngayon na ang tamang pagkakataon. Gamitin mo ang mutya. Sa kabila ng takot at sa kabila ng bawat luha, ay napagtanto ko na hindi ko maaaring hayaan na matapos ito ng ganito. Kaya't pinilit kong kalmahin ang aking sarili. Pinakawalan ang mutya sa aking kamay at binigkas ang unang salita ng isang sinaunang inkantasyon na natutunan ko mula kay Lolo. Dahil sa mutya ng pangil ng kidlat, ipakita mo ang kapangyarihan mo. Ang mutya ay kumislap ng malakas at nagbigay ng liwanag sa buong paligid. Isang kidlat ang dumaan mula sa aking mga kamay. Tinamaan ang katawan ni Lakumlagos at pinilit ko ang sarili kong makipaglaban. Kung ito ang kapalaran ko, hindi ko nahahayaang magtagumpay ka! Lakumlagos! Kapangyarihan mo! Akala ko ba ikaw ay isang batang walang alam sa labanang ito? Tingnan mo kung anong magiging kahihinatnan mo! Ang katawan ni Lakumlagos ay nagniningning na parang apoy at naglabas ng napakalakas na alon ng hangin. Dahan-dahan siyang sumugod at mabilis na nagbigay ng isang malupit na sipa patungo sa aking direksyon. Ikaw ang hindi nakakaalam ng laban na to! Hindi ko kayang magpatalo! Gamit ang buong lakas ay isang kidlat ang sumabog mula sa mutya ko at tumama kay Lakumlagos. Ang alon ng enerhiya ay nagbuga ng liwanag at init. Pinipigilan si Lakumlagos mula sa pagsugod. Wala kang laban sa akin, bata. Hindi mo kayang patumbahin ang isang nilalang na katulad ko. Sa ngalan ng pangil ng kidlat, papatunayan ko sa'yo! Nagmumula sa mutya ang isang matinding kidlat at sa bawat salpok nito ay nagkakaroon ng mga pagsabog sa hangin. Ang katawan ni Lakumlagos ay napapaso, ngunit patuloy siya sa pagsugod. Nakikita ko ang galit at puot sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Panginoon ng kidlat! Walang kabutihan sa ganitong kapangyarihan! Wala kang karapatan!
Walang mas mataas na pagmamahal sa pamilya at sa mga minamahal. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Mabilis na humaplos ang mutya sa aking kamay at isang malupit na kidlat ang tumama kay Lakumlagos na nagpalakas ng aking lakas at nagbigay sa akin ng tapang. Walang sino man, hindi ikaw at hindi si Tupeng ang makatatalo sa akin! Ngayon, titigil ka na! Sa ngalan ng kapangyarihan ng pangil ng kidlat! Isang napakalaking kidlat ang pumutok sa himpapawid na tumama kay Lakumlagos ng may matinding lakas. Hindi na nakayanan ng halimaw ang init ng mga alon ng kidlat at napaatras ito. Dahan-dahan bumagsak ito sa lupa, sugatan, at patuloy ang mga alingawngaw ng kidlat sa paligid. Hindi! Hindi! Hindi maaari! Hindi ito maaaring mangyari! Sa huling sigaw ay unti-unting nawala ang katawan ni Lakumlagos na parang mistulang naglaho sa hangin at iniwan ang alingawngaw ng kanyang galit sa hangin. Pero bigla ang dumilim ang paligid. Ang hangin ay naging mabigat at ang tunog ng kulog ay mas tumindi. Muling nagpakita si Lakumlagos. Ngunit ngayon, ang kanyang anyo ay mas malupit, mas mataas, at mas matinding nakakatakot. Akala mo tapos na, Elsa? Huwag mo gawing biro ang kapangyarihan ko. Sa pagkakataong ito, wala nang makakatakas. Hindi ako natatakot. Hindi ako magpapatalo. Si Lakumlagos ay unti-unting nagpalakas ng kapangyarihan. Ang katawan ay nag-uumapaw sa apoy at madilim na enerhiya. Ang paligid ay nagiging mas mainit at ang hangin ay puno ng takot. Ang mga mata ni Lakumlagos ay kumikislap ng mga alon ng apoy. Ang mga taong katulad mo ay hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Ako ang maghahari dito. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Kung ikaw ang maghahari, hindi ako makakapayag. Kaya tumigil ka na! Muling sumabog ang kidlat mula sa mutya. Ngunit napansin ko na parang hindi sapat ang lakas na ibinibigay nito. Si Lakumlagos ay nagngingit-ngit at tila hindi siya tinatablan. Hindi mo ko kayang tapusin. Ang kapangyarihan ko ay walang hanggan. Lolo, kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko kayang labanan siya ng mag-isa. Sa harap ni Lakumlagos, ako'y natigil. Nararamdaman ko ang lakas ng dilim at init na bumabalot sa aking katawan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Elsa, kailangan mong kontrolin ang mutya. Hindi ito basta-basta ginagamit. Kailangan mo ng tamang ritual at ng tamang lakas ng loob. Kung ito na ang huling laban ko, itutuloy ko hanggang dulo! Si Lolo Tupeng ay tumango at nagsimula ng isang sinaunang ritual. Mabilis ko siyang tinulungan. Iniukit ang mga simbolo sa hangin gamit ang mutya at sinimulang magsalita ng mga sagradong salita. Sa ngalan ng mga puwersa ng kalikasan, kami ay humihingi ng tulong. Pauwiin ang dilim at muling ipakita ang liwanag. Sa ngalan ng puwersa ng kalikasan, kami ay humihingi ng tulong. Pawiin ang dilim at muling ipakita ang liwanag. Habang nagsasagawa ng ritual, ang buong paligid ay nagbago. Ang mga kidlat ay kumikislap ng mas maliwanag at ang hangin ay lumakas. Napatigil si Lakumlagos at nagsimulang magdilim ang kanyang anyo. Hindi mo matatalo ang kapangyarihan ko. Ako ang tunay na hari ng dilim! Si Lolo Tupeng ay nagbigay ng isang malakas na sigaw at lumabas ang isang napakalakas na kidlat
mula sa mutya na tumatama kay Lakumlagos. Sa kabila ng galit ni Lakumlagos ay unti-unti siyang napapaamo ng liwanag ng kidlat. Hindi ako natatakot sa iyo, Lakumlagos. Hindi ko nahahayaang maghari ka pa sa aming mga buhay. Isang malupit na kidlat na may kapangyarihan ng buong kalikasan ang sumabog at tinapos si Lakumlagos. Ang katawan nito ay naglaho sa harap ng aming mga mata at ang buong lugar ay muling nagbukas sa liwanag. Pinalaya mo ang sarili mo, Elsa. Tinulungan mo ang ating kapakanan sa pamamagitan ng tapang at pag-unawa sa iyong kapalaran. Hindi ko nahahayaang mawalan ng kontrol ang takot ko, Lolo. Ipaglalaban ko na ang mga mahal ko. Matapos ang matinding laban, ay muling bumulong ang hangin ng kalikasan at ang mga kidlat ay humina at ang dilim ay nawala. Tapos na ang laban. Ngunit alam ko na magsisimula pa lang ang bagong landas na tatahakin ko. Habang ang hangin ay tahimik na humahaplos at ang mga ulap ay unti-unting nagbukas, ay biglang sumulpot si Dato Lintin sa harap namin ni Lolo Tupeng. Magaling, Elsa. Magaling. Nakita ko ang tapang at lakas ng iyong puso. Tinutulungan mo hindi lamang ang iyong sarili, kundi ang buong kalikasan at ang iyong bayan. Ibinalik mo ang balanseng nawawala. Si Dato Lintin ay naglakad palapit sa akin at ang kanyang mga kamay ay unti-unting humawak sa aking ulo. Habang ito ay kanyang ginagawa, isang malambot na liwanag ang sumiklab mula sa kanyang mga palad. Sa ngalan ng mga ninuno at ng mga sinaunang espiritu, ay binabasbasan kita, Elsa, bilang isang tagapangalaga ng aming lahi. Sa iyong mga kamay ay naglalakbay ang lakas ng mutya, at sa iyong puso ay matututunan mong tanggapin ang kapalaran mo at gamitin ito sa kabutihan. Nagpatuloy si Dato Lintin sa pagpapangaral at pagtuturo sa akin. Ang mga salitang kanyang binabanggit ay puno ng kahulugan at gabay. Alam ko na sa mga mata ng iba, ikaw ay isang batang nag-aalangan. Ngunit sa mga mata ng mga nakasaksi ng iyong tapang, ikaw ay isang pinuno na may malasakit. Labanan mo ang dilim, hindi lamang gamit ang lakas, kundi ang iyong kabutihang loob at ang iyong pag-unawa sa kahulugan ng tunay na kapangyarihan. Si Lolo Tupeng ay nakatayo sa gilid at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki sa akin. Sinabi ko na sa iyo, Elsa, na may malalim na dahilan ng iyong pagdating sa buhay ko. Hindi mo lang dala ang isang mutya, kundi ang mismong kalikasan ng iyong lahi. Huwag mong kalimutan yon. Sa lahat ng pinagdaanan mo, ay nagbukas ka ng isang bagong kabanata para sa ating mga ninuno. Walang mas mali sa pagtanggap ng iyong kapalaran. Sa katunayan, ito ay ang unang hakbang patungo sa iyong misyon. Si Dato Lintin ay tumingin kay Lolo Tupeng at kumindat ng may paggalang. Lolo Tupeng, nahanap mo ang tamang batang tagapangalaga. Ang hinaharap ay ligtas sa kanyang mga kamay. Ako ay tahimik na nakikinig. Pakiramdam ko ay ang bigat at ang liwanag ng bawat salita ni Dato Lintin. Sa pagkakataong yon, ay napagtanto ko na mas malalim ang kahulugan ng aking misyon. Salamat po, Dato Lintin. Sa tulong po ninyo at ni Lolo Tupeng, susunod ako sa landas na itinadhana para sa akin. Hindi ko naiiwasan ang aking kapalaran. Magiging tagapangalaga ako na maghahatid ng liwanag, hindi lamang sa sarili ko, kundi pati sa iba. Si Dato Lintin ay ngumiti ng maluwag at tumango. Pagsasama namin, Elsa,
ay ang unang hakbang upang muling mapanumbalik ang balanse ng mundong ibabaw. Hindi lamang ang iyong lakas ang magdadala ng tagumpay, kundi ang iyong katapatan at kabutihang loob. Maging handa dahil ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Nagmumula sa loob ng katawan ko ang isang kakaibang lakas. Ang mutya sa aking kamay ay nagliliwanag at ang kalikasan sa paligid ay tila sumasang-ayon sa bawat hakbang na ginagawa ko. Ang gabay ng mga ninuno ay patuloy na magbibigay sa akin ng lakas upang magtagumpay. Lolo, salamat po. Hindi ko to magagawa nang wala kayo. Ito ang ating landas, Elsa. Magkasama tayong tatapusin ang laban na ito. Dahil sa basbas ni Dato Lintin at ang patuloy na pagsasanay ko, ay muling nagbukas ang pinto ng aking kapalaran. Isang bagong landas ang nagsimula, puno ng pag-asa at lakas, at isang mas matibay na ako ang humarap sa hamon ng hinaharap. Matapos ang sagupaang yon ay isang bagong araw, at ang hangin sa bukirin ay tila mas magaan, habang ang buhay namin ni Lolo Tupeng ay naging mas matatag at puno ng bagong pag-asa. Isang dapit hapon, ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa ibabaw ng kubo namin at ang kidlat ay gumuguhit sa madilim na langit. Habang ang kalangitan ay patuloy na umuungal, ako ay nakatayo sa labas, nakatingin sa mga sinag ng kidlat na dumaraan. Ngayon ko na talaga naunawaan kung bakit ako tuwang-tuwa sa mga kidlat na to. Hindi na ito takot, kung hindi lakas. Oy, Elsa! Huwag mong gawing libangan yan. Delikadong tumitig sa kidlat. Ilang beses ko ba namang sasabihin sa'yo yung bata ka? Wala namang masama ka, Ambin. Alam ko na kung anong ginagawa ko. Kayo na lang po siguro ang dapat mag-alala. Ha? Ano bang nangyari sa'yo, Elsa? May ibang hangin na ba dito? Wala po, Ka Ambin. Maghapunan na lang po tayo sa loob. Luto na ang lahat. Siyempre, alangan namang hindi kayo kumain kasama namin. Ay, sige na nga. Susunod na lang ako. Pero may nararamdaman na akong kakaiba sa'yo ngayon, Elsa, ha? Pumasok kami sa loob ng kubo, kung saan si Lolo Tupeng ay nag-aayos ng aming hapunan. Si Kaamben ay umupo sa isang tabi at nagsimula kaming magsalo sa hapunan. Kaamben! Magandang gabi. Ayos ba ang biyahe mo? Oo, Tupeng. Mukhang ayos naman. Pero si Elsa, iba na siya ngayon. Parang nasabi mo na sa kanya ang totoo. Siguro po dahil natutunan ko ng tanggapin ang kapalaran ko. Masaya ako sa kung anong meron ako. Salamat po pala, Kaamben. Kung hindi dahil sa kadaldalan nyo, hindi ko po siguro agad malalaman ang totoo. Kadaldalan talaga, ha, bata. Elsa, para ikaw na yata ang bagong mangkukulam dito, ha. Hindi ko na kayang magbiro sa'yo. Kaya nga ho, hayaan nyo na lang ako kapag pinapanood ko ang mga kidlat sa langit. Kung ayaw nyo pong sa inyo ko patamain ng mga liwanag. Ay, huwag naman, iha. Nagbibiro lang po. Masaya akong makita kang lumalakas, Elsa. Tama lang na yakapin mo ang iyong kapalaran. Hindi mo na kailangang magtago. Huwag mong kalimutan na ikaw ay may kapangyarihan. Nagpatuloy ang aming pagkain at si Kaamben ay tila napaisip. Tinatangkilik ang bawat salita at pagbabago ko. Ang gabing yon ay puno ng tawanan at kwento. At sa bawat salita ko ay mas naramdaman ko ang lakas na nagsimula sa akin. Sa lahat ng ito ay natutunan ko na minsan, ang takot ay isang bagay na kailangang mapagtagumpayan. Hindi upang maging matapang, kundi upang maging buo. Sa bawat pagsubok at hamon na dumaan sa aking buhay,
ay natutunan kong tanggapin ang aking kapalaran at yakapin ang aking tunay na pagkatao. Hindi ko na kailangang magtago sa dilim dahil sa bawat kidlat ay may liwanag na magiging gabay. Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa kung anong kaya mong gawin sa labas, kundi sa kung paano mo tinatanggap ang sarili mong kahinaan at lakas. Ang bawat pagsubok ay may dahilan at sa huli, ang ating tapang ay natutukoy hindi sa kung gaano tayo kabangis, kundi sa kung gaano tayo katatag sa pagharap sa ating mga takot. Naway nagustuhan ninyo ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Elsa.